malalaman ninyo kung bakit pinupush ni Bangag itong special session. Of course, not only na agawin nila ang leadership, which is inaagaw na nila eh. Hindi lang sila makapag full-blown pang-aagaw, hindi sila makapagmayagpag dahil nga alam nila na nilalabag nila ang konstitusyon. They need 13 numbers. Wala sila nun. Magandang umaga mula dito sa Jamaica. At kumusta naman kayong lahat? For sure, naantayin nyo aking alindog. Ngayon, di pa tayo nagsuklay. Hindi tayo nagsusuklay, di ba? Woke up like this, kaya nagsobrero lagi tayo kasi hindi tayo nagsusuklay. Yan ang sekreto niyan, di ba? Alright. So, si Bing. Hi, Bing. How are you, my love? Si Jazz Ventura. Si Habibni. Si My Perez, si Macho Man, at si Cadway Summer. I like that. Si Arlene Marquez, si Kato B, si Erica, Chuchu. Okay. So, kumusta ang inyong weekend? Ayos ba ang mga eksena natin today? Mag-share na kayo dyan. Share nyo ang ating alindog, Maharlikan Travel and News, Maharlika Network, Maharlika Travel Network, Boljak TV, Boljakan, at marami pang iba. Yan, pagapang-gapang na yung ating mga information dyan. Alam nyo sa dami ng gustong, hindi naman madami, mga bangag lang ang gustong magpatumba sa alindog natin. Dapat meron tayong mga maraming platforms para pag namatay, kumbaga yung buhay natin, dapat marami tayong buhay, right? Okay. Now what? Ano bang mga latest news natin ngayon? Okay, Dok. So ngayon ay naghahanda na daw ang mga maleta kongresistas para nga dito sa hearing, okay? Sa magdaganap na trial hearing laban kay Inday Sara. So nilagay natin dyan. Testigo versus Testigo. Double T na naman ako. Lagi na lang ako mayaman sa letter T. Alright, i-edit na naman natin yan. Ang hirap talaga pag ang mata mo ay kahit gaano kaliwanag, lumalabo pa rin. Alright, istitigo. Parang ang pangit, ano? Istitigo. So magkwento nga kayo. Kaya pwede kayo magkwento, parang nasa table lang, ano? Gusto ko magpa-cool-cool ngayon kasi it's a beautiful world kahit na it's a crazy world, right? Yeah, so ngayon, mga palangga, naghahanda na ang mga bangag, ang mga maleta kongresista daw sa mga testigo nila laban kay Inday Sara. At the same time, today ay pumunta din ang mga abogado ni Inday Sara daan sa Senado para i-present, okay? I-present ang kanilang, okay, mga ebidensya din. Alright? I think sinabi dito ng abogado ni Inday Sara, they have like 60 pages, okay, na mga dokumento para labanan or i-counter itong mga bangag administration. So here's the thing, okay? So pinagyayabang ng mga bangag ng maleta kongresistas, you know that, diba? Pag sinabi kong maleta gang, kasama na lahat yon, ang bangag, ang Senado, you know, the Ulaga senators, and the 200 plus na mga kongresistas at cabinet secretaries. So sinasabi nila ng, like si Jervy Luistro, na ang asawa ay nasangkot sa panggagahasa, you know, the likes of Luistro, De Lima, na chumup-chup ng boto, yung mga ganun ba? Ito yung paulit-ulit natin pinag-uusapan dito. Ito yung nagpa-file, ito yung nagpo-push na si Inday Sara dapat ma-impeach because of that 150 million na kasinungalingan. Pero ayaw nila na malaman nyo na pag-usapan natin ang kinasasangkota nilang pagtanggap ng maleta. Okay? De Lima nakatanggap ng maleta ayon sa 18 soldiers. Okay? Brave soldiers. Luistro na ang asawa ay nasangkot sa panggagahasa na itinago niya. Putang inan to mga to, nagiging ano pa, no? Nagiging kongresista pa. So ito yung mga tipong mga kumakalaban at
nagbabato ng putik kay Inday Sara. Na wala silang makita ibang issue kundi yang kasinungalingan nila na 150 million. Again, well explained na yan ng mga lawyers kung ano ang nangyari dyan sa confidential funds na yan. But, mga kababayan, ang testigo nila ngayon na pinagyayabang nila, na madami silang testigo na dapat paniwalaan ninyo. Okay? Now, ito yung pinaka gusto kong i-absorb ng mga jutak natin at jutak nyo. They talk about testigo laban kay Inday Sara. May pa mga 30, 40, 50, 1 milyon na testigo na magpapatunay na si Inday Sara ay ganito, ay ganyan. But, yung testigo natin, which is the 18 brave soldiers, anong ginagawa ng mga putangay ng mga bangag kong maletagang? Kinakasuhan, gugurgurin, tatanggalan ng trabaho, tatanggalan ng pangkabuhayan, pipilayan ng mga pamilya, sisindakin. Right? Hindi pa nga nadidinig, hindi pa nako-cross-exam ang ating mga testigo laban sa kay Bangag, kay Sandro, sa mga cabinet secretaries, kay Pangandaman. Dapat lahat ng mga tao ni Pangandaman, mga susubels dyan. Yung mga tao ni Pangandaman dati, na yung mga pek-pek binibilad, pinapalapa sa mga militar na general. Okay? Para sila ay magkapera. Maliban actually not double, triple, quadruple jeopardy ito eh. Imagine nyo ito yung buhay ninyo sa Pilipinas. Department of Budget Management, magnanakaw sa pera niyo, tatanggap ng maleta, ang mga under nila, secretary, undersecretary, mga staff nila. Okay? Magnanakaw yung mga yan, maliban sa mga perks. Mga travel perks, lahat ng mga benefits ng isang ASEC, undersecretary, director, di ba? Nakakapagnakaw sila. Hindi pa sila nakukontento dyan. Sa pag-enjoy ng perks. Nakita nila yung AFP. Kunyari, ito si General. First, second, third. Nakita si maraming maleta to. Itong si Yusek, si ASEC, yung suso niya ilalabas na sa social media, pupunta doon sa General, magpapalapa siya ng suso niya, susubelt niya, at bembang, diba, ng kipailabom niya, sa ngalan yun ng salapi. It's not about nalibugan lang siya or what. That's not about it sa mundo ng politika ginagalawan nila. Kasi kung nalibugan lang yan, pagtsatsagaan niya yung sino man ang partner niyang kapangit or madugyot or whatever, whoever, diba? Okay? Pero dahil sa ngalan ng salapi, sa ngalan ng sports car, sa ngalan ng bahay, sa ngalan ng alas, sa ngalan ng Hermes, ipapalapa nila ang mga bilat ng latbi nila dito sa mga kawatang politiko. And now, yan ang ayaw pag-usapan. Alam nyo, kung talagang sususugin mo yan, pag pinatawag mo yung mga yan sa Senate, kunyari, katuwaan lang. Kunyari ako ay isa sa taga-tanong dyan, isa ako sa Senado. Ikaw, Suso Bells, ano itong nabalitaan ko na hindi ka pa nakontento sa perks sa ninanakaw ninyo sa departamento ninyo? Gumapang ka pa papunta ang Armed Forces of the Philippines para ipalapa ang iyong kipay sa ngalan ng salapi. Dapat mga ganun, But anyway, kaya sila galit kay Maharlika. The reason why, gigil sila sa Alindugo kasi totoo lahat ang pinagsasabi natin dito. So ngayon, they talk about ang daming mga testigo laban kay Sara. Ayan, matakot na kayo, ganito, ganyan, ganun. Pero ang testigo natin hinaharang nila. Mga kababayan, mayroong paglalabas na 14, mayroon pa daw ilalabas si Curly Discay na 200. But itong Fearless Brave 14 na sinasabi ng mga abogado ng 18, ng mga Marines, sa mga sundalo, through Baligod, through Torion, in fairness, magagaling yung mga abogadong yan. Once kasi na para ka sa bayan, pag para ka sa bayan na abogado, magaling ka talaga. So when you're fighting for what is right, you're fighting for the truth, and you're fighting for fairness. Diba? So ngayon, hinaharangan yan.
Mga kababayan, testigo natin. Yung testigo natin, sinisira na nila, kinakasuhan lahat sila. Di ba nakita nyo, halos kinasuhan ni Abante, ni Garin, yung mga nakatanggap ng baleta. Si Tulpokpok, ayan, kinasuhan yung ating 18 Marines. Lahat sila kanaso kasi ginugurgur na nila. Why? Imagine niyo. Pag kinasuhan nila, tapos secret pa kunyari, madampot na itong mga 18 Marines. Dahil yun naman ang gusto nila. It's either kulungin or gurgurin. Paano pa yan makakapunta doon sa kanyang, sa, what do you call it, sa Senate na hearing? Right? So yun. So sabi ko nga, wag natin tigilan ang laban na ito dahil every single day ng buhay nyo sa Pilipinas ay miserable sa kamay ng mga bangag. And now let's move forward sa special session. Okay? Nagsalita ngayon ang bangag na presidente, ang bangag, hindi nagsalita, nag-release, okay, ng proclamation na kung saan, or is that proclamation? Okay? So nag-release siya ng, proclamation, yan. Okay. Proclamation number 1318, calling the Congress of the Philippines to a special session. Pinirmahan ni Bangag yan, ayan, pursuant to the powers vested in me, which is Bangag, under Section 15, Article 6 of the Constitution, I, Bangag na Bangag Jr., President of the Bangags, do hereby call the Congress of the Philippines to a special session on June 17, 2026. Hindi na natin basahin ang mga buong, pinirmahan niya. Diba? Pero pinirmahan niya ito ay, ayan, pinirmahan ni Bangag. Like, you see that? Ayan. Ayan, pinirmahan ni Bangag. So, ang sinasabi niya dito ay, teka lang. Ang sinabi ng hungang, okay, kaya inag-utos siya ng special session para daw tutukan yung mga priority legislative measures, Julul. Ano yung mga priority bills na sinasabi niya? Students and Teachers in Private Education, Act, okay? Crisis Situation, Individual, ano pa to? Amendments of the Universal Access to Quality Tertiary Education. Okay, ano pa? Schools, amendment of the masustansyang pagkain, Alright, bullshit. It's a bullshit. Okay, ngayon, pinag-usapan natin. Kagabi, pinag-usapan natin mga palengga na nagkakaroon lang ng special sessions pag in case of emergency or di ba naka-break ang Senado, then merong mga dilubyong nangyayari na kailangan, i-aprobahan o gawin na kaagad sa batas. Sabi ko nga sa Pilipinas, panahon ni Bangag, every single day may dilubyo. Right? Pero literally, dilubyo kayo. Pero hindi ibig sabihin mag-special session. Pinag-usapan natin nung panahon ni Manuel Rojas during the Third Republic, di ba? During the Third Republic of the Philippines, meaning, mga kababayan, pangatlong, kasi we talk about what? Kalayaan, teka lang, baka butas yung kilikili natin. Ganyan pa tayo, okay? So mga palangga, buti na lang, hindi butas, nagtahi si palangga, okay? Mga kababayan, again, kasi hanggang ngayon nagsi-celebrate pa ng mga araw ng walang kalayaan ng ating mga kababayan all over the world. Diba? You talk about that Third Republic, binabalikan ko yung history natin. Third Republic, pangatlong beses tayo makalaya sa mga mananakop kasi diba, 1800s, Bonifacio time, then sinakop tayo ng Hapon, Amerikano, then yun nga, Third Republic, third, nung panahon, after post-World War, pinalaya na daw tayo ng ating mga mananakop. That's why, si Rojas ay considered, not considered, talagang sinasabi na siya ay first president of the Third Republic and the last president of the Third Republic. Tama ba? Whatever. Okay? So, ibig sabihin, para kaya ko ini-emphasize to, para, masaksak sa isipan ninyo na puro na lang kajotahan, yung makalaya tayo. Di ba? Hindi tayo nakalaya. First, second, third, hindi tayo nakalaya. Alam nyo yan.
Katulad ngayon, you talk about special session. Kaya natin binanggit. Kasi nung namatay si Manuel Rojas, diniscuss natin kagabi, 2 beses siya nag-declare ng special session. Tingnan natin. I think nandito yon. Special session 1948, right after na namatay. Hindi pala si Rojas ang nagkamali yata ang bibig ko. So, nung pagkamatay ni Manuel Rojas, alright, pinalitan siya ni Elpidio Quirino. Alright, pinalitan siya para what? Siyempre, namatay na siya, inatake pala siya sa puso during after ng kanyang speech. Ano basa ko kanina, after ng kanyang speech sa harap ng sundalo sa Pampanga, sa Clark, siya ay inatake sa puso, mga palangga. Kaya noong 1948, nag-take over si Elpidio Quirino. Kaya nagkaroon ng special session para tutukan ang mga Of course, ekonomiya, security, pinag-usapan natin kagabi, tutuchuchu, mga ganyan. Then another special session, 1950. Alright? Ito naman ay laban sa mga, again, mananakop uli at rebellion, ganyan. So, during Elpidio Quirino, nagkaroon ng special session para tutukan mga priority bills, katulad sinasabi ni Bangag. So, dapat nung panahon ni Quirino, malaya na tayo, di ba? Dapat kung totoo lahat ang mga nababasa natin black and white, okay? Natutukan ng ekonomiya, tutukan ng seguridad ng Pilipinas, then we can have a happy family and we're gonna live happily ever after. The end of story, di ba? Para ka na nagbabasa ng storybook ng mga bata, the end. Kaso walang katapusan yung ating laban. Dahil itong special session na ito, this is not about priority bills. This is not about punan natin ang mga emergency na pangangailangan ng taong bayan. Yun ang sabi ni Bangag. Punan natin yung Teachers Act, Chuba Act, Chukchak Act, Bottom Act, Polvoron Act, mga ganyan kaputang inahan. Mamaya, malalaman ninyo kung bakit pinupush ni Bangag itong special session. Of course, not only na agawin nila ang leadership, which is inaagaw na nila eh. Hindi lang sila makapag full-blown pang-aagaw, hindi sila makapagmayagpag dahil nga alam nila na nilalabag nila ang konstitusyon. They need 13 numbers, wala sila nun. But this with special session, sa pakukubli dito sa mga kaputahang priority bills para sa ekonomiya, teacher, mga nakabinbin daw ng appointments ng mga sundalo o ng mga general. Alam niyo kung bakit nila ito binabadali? Mamaya, basahin natin yung message sa atin ng Juting Jazz natin. Ay, so mga kababayan, this is, at lahat ng ito ay BS. Lahat ng ito ay pagkukunwari ng Bangag administration. Dahil pilit nila, may nabasa ako diyan, mga mensahe ninyo. Pilit nilang kinukumbinsi na yung mga taong may kaso or mga napangalan na implicate ang kanilang mga pangalan katulad ni Villanueva, katulad ni Escudero, ayan, nagwagi na sila diyan, na magbabaliktad sa Ulaga or Team Maleta para tunay o tuluyan na nilang magapi. Magtagalog na tayo malalim. Okay. Magapi o magupo ang tunay na Senate presidency. Ito yung real deal. This is not about you, economy. This is about you, teachers, para ma-improve ang mga batas para sa inyong mga benepisyo o inyong mga kapakanan. This is not about healthcare para sa inyong kapakanan. Putang ina. Kung gusto ni Bangag, kung gusto niya, kahit wala itong kaputahang special session na ito, kung gusto niya kayo bigyan ng tamang first class na pagtrato, special na pagtrato pagdating niyo sa ospital. Ang PGH, kung gusto niyang talbugan si Duterte, dapat tinapatan niya ng 500 million a month the budget, not only PGH, but the whole regional hospitals, lahat, not only regional, pampublikong hospital, ibigay niya ang first class
special na pagtrato sa inyo. Eh, tinanggalan nga niya ng 100 million. I mean, hindi nga niya tinuloy yung kay PRRD, ba? But this, ano na to, itong kaputang special session, to, BS ito. Kasi umaasa si Bangag na magupo, mapasa kanila si Villanueva para during that special session, they have quorum. For sure, attend naman yung mga senators natin. Kasi legal naman ang special session na ito. But kung ito ay nakaangkla dapat sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pero kitang-kita nyo naman mga palangga, yung malita kongresistas, nagsasalta na. Ito si Lacson, sana matapos na ang dilulo sa July. Ano ba yung sinasabi? Anong date? June 17. Matapos yung mga dilulo, pero sila yung delusional. Sila yung mga dilulo, mahilig maglulo. Sinasabi na, so ang intention, ang isda na huli sa bibig, the special session is not about the priority bills. The special session kasi ang prioritize nila para agawin kay Senate President Cayetano ang pamumuno para mapagtakpan nila ang pagnanakaw nila sa mali-maleta o bilyon-bilyong pera ninyo. Para maharangan nila, okay, ang ating mga sundalo or not only that, makokontrol nila yung narrative sa Senado para ma-contempt nila. Nanggaling na rin mismo kay Clarissa Taratara. Diba? Tinanong siya ni Boy Abunda. Diba? Sino ang nagko-control ng political narrative? Anong sabi ni Clarissa na tumatawa na parang si Chucky, parang abugaga talaga? The executive. Diba? Yun ang sagot niya. Nagba-viral na yan, mga clippings, meme, or whatever. Ang nagko-control ng political narrative ay ang executive, meaning the Bangag. The reason why gusto ni Bangag magkaroon ng special session kasi gusto nilang kontrolin ang political narrative para pag sila na ang may hawak, ang ating mga 18 brave Marines, iko-contempt nila pag sinabing, nakita ko po si Sandro Marcos, pag tinanong nila, sigurado ka bang nakita mo at naghatid ka sa bahay ni Bangag sa Ilocos? Yes, ganun. Di, pakita yung mga picture. Sasabihin nila, hindi, contempt ka. Without any basis, iko-contempt nila ang mga sundalo at ikukulong nila para hindi na muling makapagsalita na katulad kay Gutesa na allegedly nabayaran, di ba? Tinakot ang pamilya. Temo, nawala na si Gutesa, right? Yung isa sa una nagsalita. Ito rin ang gagawin nila. So the special session is not about for priority putang inang bills. Wala silang intensyon na lumalabas na mismo sa bunganga ng mga bangag na ito na hindi yun para sa prior. Etchos lang yun, papel-papel lang yun. For optics. Ginagawa nilang legal yung mga kasinungalingan nila. Pero ang totoo, here, okay? Kaya nila minamadali. Okay, basahin ko lang to. Okay. Kaya nila minamadali. Okay, makinig. Okay, mga palangging, makinig kayo kay Lola Basyang. Miss Maharlika, sabi niya, okay? Pag-hold ng joint, tignan no, alam mo, yes, dapat kahapon pa to. Kaso lang wala akong energy, kasi nag-vlog na tayo, parang gusto, dapat ito pag-usapan natin kahapon after natin ng second vlog natin. Hindi na kinaya ng powers ko, kailangan ko magligpit ng buhay ko. Okay, sabi ko, magligpit ng mga malulutuin ko. Sabi niya, Ms. Marlica, mag-hold ng joint special session ang Kongreso sa Tuesday. Teka lang. To act on important legislation, puno. Pero, hilaw pa naman. Okay? Hilaw pa yung mga pieces of legislation. Alright? Sabi niya dito, the special session should be requested by the Senate President. Ito daw ang legalidad. Abogado kasi itong nag-send sa atin. Then the President will issue a proclamation calling for a special session. Ang talagang balak nila ng maletagang ng Bangag ay papapasukin si Senator Joel Villanueva sa special session. At pag may quorum na sila Gatchalian, okay, as presiding officer, they will elect the Senate President. Fill out committee chairmanships
and members of the vacant committees. Di ba ito yung ginawa nila? Nagkaroon sila ng quorum nung umattend si Bukbuking Kilay, di ba? Pinilit nila, nagkaroon sila ng quorum na 12. Yung illegal nilang quorum, tapos nag-preside. Di ba? Si Gatchalian, nagbotohan sila doon sa kanilang peke na acting president. So ito yun. Yesterday pa to bago nag-release si Bangag ng kanyang special session. Sabi dito, they will elect new members of the Commission on Appointments. Di ba yung ginawa nila, again, yung peke nila, pinagtatanggal nila. Di ba kaya nilagay si Tulpokpok as Senate Blue Ribbon Chairman. Binago nila lahat. Even the website, binago nila lahat. Illegally, unconstitutionally. Itong mensahe sa atin, they will elect members of the Commission on Appointments and tackle the urgent bills daw. Okay? Yung ngayon sinasabi, di ba nga? Include the agenda. Ito yung agenda. I-echo nyo to. Including the confirmation of 5 generals. Ito pa palang isang agenda. Kaya nila gustong agawin ang presidency sa Senado at makontrol ang narrative sa Senado ng executive coming mismo sa bills ni Clarissa Castro Taratara, right? So ito ang minamensahe sa atin. Sabi dito, bills for consideration and their current status. Number 1, anti-dynasty bill or anti-dynasty bill for interpellation pa lang. Okay? Anti-dynasty bill for interpellation pa lang. Alright? Number 2, ito, Magna Carta for Health Workers Committee, report pa lang. Nakalagay yan sa statement kanina ni Bangag, doon sa declaration niya ng proclamation niya ng special session. Ito, number 3, hospital detention bill, okay, for sponsorship pa lang. Sponsorship pa lang. Wala pa sa final stage. Hindi pa talaga aprobahan. Wala pa. First stage pa lang, actually. Or initial stage. Number 3, budget for Mindanao for supplemental budget. Number 5, ito tandaan ninyo, okay. Sino ba ito? Okay. Number 5, citizenship of James Ramos and Benny Francois vote right. Okay, Benny Francois, French yata to, vote right. Okay, vote right, BOATWRIGHT. Okay, yun yung pangalan. Who is this people? Okay. Okay, nasa na yung binabasa ko? For third reading na. Ito lang, sabi ganun, ito lang actually ang pwedeng actionan daw ng joint session. Yung citizenship ni James Ramos and Benny Francois, vote right. Google nyo nga yan kung sino yung mga ano na yan. Mamaya alamin natin. Okay. Number 6, ito. Possible reappointment of the 5 bypassed generals. Kasi na-bypass sila nung nakaraan. Okay? The 5 generals, sabi dito, have less than 1 year left before their compulsory retirement that makes them ineligible for promotion. So meron na palang isang taon itong mga 5 general na ito, kaya minamadali. Okay? Isang taon na natitira bago sila mag-retire. Okay? Compulsory retirement based by virtue, by virtue of Republic Act 11939. Kaya mamadaliin nila kasi once na mag-over na sila dun sa certain date na yan, next year ay ineligible na sila for promotion. Meaning, hindi na sila ma-promote or hindi na sila ma-appoint. Number 1, sino ang gustong i-appoint ng mga bangag? Kaya, di ba? Sinabi ni Lacson, atin siya yung maingay. Kasi Tulpokpok na sinabi, naantala, nabibinbin yung mga promotion ng ating mga militar. So ito pala yun. Kaya sila nagmamadali, nakuha na natin. Kaya nila gustong agawin ang political narrative. Makontrol nila ang Senado kasi ito yung mga kadahilanan. Gusto nilang i-appoint yung magiging kasabwat nila na mga male-maleta generals. Okay? Number 1, shout out kay Edmundo G. Peralta. Shout out sa iyo, sir. Applying for Deputy Chief of Staff. Okay?
para daw ito ay inaay na niya or pinaghahanda na ni Bangag para palitan si Browner Aw-Aw na mahilig lumapa ng Suso Bells. Alright? Edmondo G. Peralta, congratulations. Pag naagaw na ng Bangag mong kaalyado, ang senador, ayan, baka papalitan mo na si manlalapa ng Suso Bells. Baka ikaw nang susunod na manglalapa kapag nandiyan ka na sa, or baka for sure nalalapa, mga nilalapa dyan sa gilid-gilid. Ikaw na yung susunod. Date of retirement nitong si Edmundo Peralta is May 14, 2027 next year. Okay? Mag-retire na siya bukas sa next year. Yeah. Alright, next. Number 1 yun. Ang kanyang date of birth, kasi kailangan pala ini-emphasize ang kanyang birthday kasi kung 1970 siya, so 27, so 57. Ilan ba ang retirement age ng mga general? 57? 57 ba? Alright? Kasi mag-retire na nga, Karyang Hilas si Browner sa July. True, Lily. Number 2, Rose Mawati Remo. Puro 1970 itong mga to Okay, ito daw ang mga i-appoint. Okay? All retiring on their birthdays in 2020. 56. Thank you, Roger Piñaflor and Ruby Jane, 56 birthday. Kaya daw ito, according sa ating source, sa ating Juting Jahas, kaya nila pinupush atong special session na ito at palitan ang leadership para mahabol nila ito dahil mag-retire na ito dahil na-bypass na itong mga to. Pag nagpa-bagal-bagal pa sila, magiging goodbye my love, wala na. Hindi na possible ang kanilang retirement. Sabi ito, all retiring on their birthdays in 2027. Lahat ng 5 general ay tapos na mag-birthday. O sa 56, tama doon si Palangga. Si Rafael Bautista at si Carrie Angeles. Mayroon akong 55. O sige, mag-settle tayo sa 56. Baka mag-away pa tayo sa mga edad nila mga Palangga. Huwag tayo mag-aaway-away. Okay? Okay. Now what? Sabi dito, lahat ng 5 general ay mag-birthday so less than 1 year na lang po ang remaining months of service. Lahat ay ineligible for promotion. Kailangan pa muna mag-hold ng committee hearing and Commission on Appointments Committee on National Defense para mabasa ito sa plenaryo ang confirmation ng generals. So meaning, ibig sabihin mga Palangga, gusto nilang i-railroad, i-fast track, i-bulldozer, lahat na ang what? Ang promotion o pagtalaga, pag-confirm dito sa mga 5 general na ito. Mga kababayan, para what? Para matapos na at magwagi sila sa kanilang evil plan. So ito mga 5 general sa mga iba doon pinangalanan natin, mga kababayan, mga pinangalanan natin. So possible talaga ito gagamitin ni Lisa Tanas de Bangag para magtuloy-tuloy yung maletagang syndicate nila. Ano pa nga ba? May bago pa ba? Right? Yes, Maria Leonida Amandoron from Abu Dhabi. I love you, my love. Bawal na magpa-promote after 1 year, retireable na, sabi ni Jane. Okay? So yun, mga kababayan. So now, anong gagawin ninyo? Ipaglaban? Ipagpatuloy? Dahil ngayon, tomorrow, Monday. Today, Monday, 16. Okay. Tomorrow, dyan sa Pilipinas, mga kababayan, here we go. Here we go again. Okay. Okay, nag-post Tuesday, actually, si Senator Mike Defense, baka mag-senator ka kung Mike, si former Congressman Mike Defensor. Alam mo, mabait yan. Napunta ako sa, yung family yan, mabait. Okay? I may say, short period of time, very accommodating, hindi mo makikita ang may sungay, katulad ng mga Aquino, mga Bangag, ang sungay nila aabot hanggang langit. Shoutout sa'yo, Kong Mike. Okay. So, nagpo si Congressman Mike Defensor. Okay, natuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, 2026. That's gonna be tomorrow sa Philippines.
Mamaya na yan kasi madaling araw na ngayon sa inyo. Okay? Ngayon, ang sabi dito, tuloy na ang Blue Ribbon Committee hearing. Tinatawagan ng lahat nating mga kababayan makiisa at sumuporta sa gaganapin na Blue Ribbon Committee hearing sa June 16, Martes sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Alas 10 ng umaga, suportahan po natin ang Brave 18, ang karagdagan pang 14 na Fearless at ang ating mga senador, si Alan Cayetano, Marcoleta, Amy, Camille, Mark, Padilla, Legada, Estrada, Villanueva, at De La Rosa. Suportahan natin ang paglabag ng katotohanan. Kaya sabi ko, kakapost lang yan ni Mike Defensor yesterday. Kasama pa rin si Villanueva. Kaya wag niyo munang atakihin si Villanueva. Okay? Wag niyo munang atakihin kasi antayin natin yung bukas. Sabi ko nga sa inyo, once na bumaliktad yan, pati ilong susungkitin natin. Wag mo muna, hindi ba natin, wag muna natin siyang tirahin unless may malinaw siya na pronouncement or proclamation na nasa maleta gang na siya. Wag na muna natin siyang atakihin, ha? Okay? So, antayin natin bukas at saka sa Wednesday dun sa special session. Okay? So, ngayon, abangan natin yung 14 na senators. May nagtanong kanina, legitimate ba yan dahil outside sa Senate? Yes, of course. Legitimate yan kasi pwede ka hold ng Senate hearing sa labas ng Senado. Okay? Basta legitimate yung nagpe-preside katulad ng Senate President, which is legitimate talaga siya. At kung yan ay designated place na kung saan na approve, na makonsider na ito ay legal na dausan nitong itong hearing na to is yes. Alright? Now what? Ipagdasal natin manatili siya kay Senator Cayetano, sabi ni Sugar White. Ayun na nga, mga palangga. So what else? Ngayon, tingnan natin ha. Ano pa ang mga nito, assessment niyo? So assessment niyo, sisinabihan na tayo eh. Alam niyo na yung purpose nila sa special session, hindi about priority bills. Sabi ko nga, kung priority bills lang ang titignan natin, doon pa lang sa binigay ni Bangag na 100 million sa Gensan, sa Mindanao, sa mga nabiktima ng lindol, hindi na kayo prioridad. You compare the 500 million na binigay sa bilat ni Lenny Laylay para ipaayos ang Coliseum ng asawa niyang patay na. Kaya sabi ko, anong importante? Ang lugar ng mga patay o ang lugar ng mga buhay? Your choice. Siguro naman, hindi ko na kayo kailangan anuhin pa, no? Aha. Oh, yeah? Okay, ano to? Ano ba yung mga pinagsisend nyo sa akin? So now what? Ano sa tingin ninyo? So today, mga kababayan, okay. Okay, today, meron tayong isang kalaban ng bayan na si Yakmo Falsis. Actually, ayoko na sa pag-usapan si Yakmo Falsis. Di ba, hindi ko pinag-uusapan yan. Yung lawyer ng mga Dilawang Pinklawan na kung saan iginigiit niya recently doon sa... Teka, hanapin ko yung post niya ha, na may nag-send sa akin. Recently, na sinasabi niya, porket in-acknowledge o sinabi ni Bangag na si Gatchalian ay acting president, di ba? In-acknowledge na raw ng mga grupo, ng mga ganito, na institusyon, maliban sa Supreme Court, kaya sinasabi niya dito, pakinggan natin to. Ito siya, tinanggalan, sinuspindi siya ng Korte Suprema for 1 year, pero pakinggan muna natin back, ang mga litanya nitong gagong to. Nag-uusap sila kasama yung abogadong, I forgot his name, na bakit naniniwala itong si Falsis. Falsis in uno, Falsis in omnibus. Naniniwala siya na si Gatchalian talaga ang legitimate. Okay, pakinggan mo yung kabobohan niya. No wonder, masuspend kang gago ka. The House, Ata. the House recognizes Win Gatchalian, the President recognizes Win Gatchalian. So, ibig sabihin, pag nire-recognize ka ng kanya,
ang valid. Oo. That's basically what you're trying Well, to not say. necessarily Malacanang alone. So, sige, sama mo na yung... All the branches Oo, of government. So, all the branches of government. Plus independent Anong legal constitutional basis noon? Tatanungin natin dyan sa man on the street. Kasi alam ko dapat Korte Suprema pa rin ang magdedesisyon. Dito mo. Recognize Attorney Chico, yeah, June Gallardo. Thank you, Attorney Chico. So nakita nyo, ganito yung mga yakmo. Natawa si Manalo. Yakmo, babalo, di ba? So ito yung mga reasoning ng mga abogado sa Pilipinas na nirecognize ni Bangag. Nirecognize na ng mga institution of governments like what? Yung samahan ng mga, hindi naman, branches of government, itong samahan ng mga pulpul na abogado. Hindi naman lahat na pulpul doon. Kasi, Integrated Bar of the Philippines. Diba? Ngayon, mga kababayan, hindi po pwede yun. Diba, diniscuss na natin. Porque sinabi ni Bangag, ay umain kayo ng tae, maniniwala tayo na ang tae ay masarap. Diba? Hindi, ay addict yun eh. Sinabi ni Bangag, tumalon kayo sa bangin kasi ang sarap ng feeling. Tatalon ka ba? Kaya nga sabi ni Attorney Chico, sabi niya gano'n, yun ba ay sabi ng Korte Suprema? So ngayon, pag-usapan natin, na-suspend siya kasi alam ko tong topic na ito. So sinuspend siya ng Korte Suprema, mga kababayan, 1 year lang naman. Maiksi lang naman yung 1 year, okay? Ang sabi ng Korte Suprema dito, sabi ng Korte Suprema, how are you, my darlings? I wish makapag-coffee-coffee tayo together again, ha? Okay, sabi ng Korte Suprema, June 15, the Korte Suprema, the Supreme Court has suspended a lawyer for using vulgar words in a social media post. Hindi pala tayo pwede. Pag abogado ako, unang salvo pa lang. Suspend na ako, no? Diba? Anyway, in a decision written by Associate Justice Joseph Lopez, the Supreme Court's Second Division found attorney Jesus Ricardo M. Falsis III, guilty of simple misconduct and suspend him from the practice of law 1 year. Okay, so ngayon, mga kababayan, sinuspend siya dahil yan, may sinabi daw siya, mga palangga, noong 2018, was it 2018? Okay. Ito pa. Pag 13 na raw sila, yung mga siraulo, 13 si Pamakino. Pag 13 na kami, sila, di ba? Ay, nako, nakakatawa lang. Ang sabi ng Korte Suprema, sabi daw kasi ni Falsis sa kanyang post, yung mga bias na dilawan dyan, halata kayo sa allegations ni Chris. Paniwalang-paniwala na kayo agad. Pero sa allegations namin na she threatened my brother, wala na akong narinig sa inyo. Pakyo kayo, mga gago, ha ha ha. Check your cognitive biases. Doon lang, sinuspend na siya. In fairness, ha? Alam mo, sa totoo lang, alam na itong kasong to, di ba? Dahil itong si Chris Aquino na kinarma na rin ang kanyang kaletsyan, kakampi na rin ng mga bangag, di ba yung kanyang dating staff, okay? Assistant niya, PA niya, ay kapatid ni Falsis, which is ang pangalan ay Nico Falsis, na tinretend ni Chris Aquino na papatayin niya. Remember that issue? So ito pala yung statement ni Falsis. Pero para sa akin, sinabi niya ng pakyo kayong lahat, natanggal siya. Ako, visit ako sa yakmo na yan. Parang, ganun ba kababaw ang Korte Suprema? Pero, bakit itong si Castro? Yung pagiging tsaki, yung kajotahan ni Clarissa Castro. Yung kasinungalingan. Di ba? Yan yung kanyang mga kasinungalingan, yung behavior niya. Na siraulo. Parang, kulang na lang lagyan ng kadena para hindi mangagat o magwala. Ito dapat yung sinususpend. Pero kasi hindi ko naman pinafollow si Yakmo. Nag-base lang ako dito sa sinabi ng Korte Suprema dahil nagpakyo siya. Ang babaw naman. What do you think? Kasi hindi naman ako natutuwa na suspend siya. Suspension lang naman yun. At saka, ayan, kahit nagpapakalat ng kasinungalingan, kasama siya nagpapakalat ng kasinungalingan, dapat sa mga nagpapakalat ng kasinungalingan, jitahin. Yun dapat ang parusa. Diba? Pakakasabwat nila Bangag. Pero nagpakyo-pakyo lang siya. Grabe naman to Supreme Court. Lang, yung basis. And a decision rated by Associate, para sa akin hindi to matinding Kung ito lang ang pinagbasihan nila, unless na meron pang ibang mga sinasabi. Yeah? Christopher Barton, how are you palangga? Dapat si Auntie Claire daw susunod. So here's the thing. Okay, balikan natin yung pagpapapatay ni Chris Aquino kasi connected eh.
Naalala niyo yun? Naalala ko pa yung sinabi ni ni Chris Aquino. Parang, putang ina ba? Nagsabi ni Chris Aquino, wag kang babalik ng Pilipinas, ipapapatay ka ng pamilya ko. Teka, hanapin natin to, i-search natin kung nandiyan pa. Chris Aquino, sino nakatanda sa inyong issue na to? Ipapapatay, nandun yung dati sa, Maharlika na page ko. Pero lahat ito recorded sa, dito lahat sa iCloud ko. Ipapapatay Nico Falsis. Hindi lang natin napaghandaan to, pero, teka, ipapapatay Nico Falsis. Ito. Ito. Balikan natin. Ito. Meron, no? Ayan, kapatid niya. Ano to? January 7, 2019, nakausap ng Pepsi Nico Falsis. Hindi ko gala. Mahaba yung interview. Hinahanap ko lang yung sinasabi ni Chris. Mukhang pinabura na nila. Na ipapapatay si, Okay. Tama, meron pa si Chris. Hindi magnanakaw ang mga Aquino, hindi sila katulad ng mga Marcos. Kumusta na si Chris ngayon? Kasama niya na yung mga magnanakaw. Ay, tamo to mga dilawan to. Karma to mga putang inang ito eh. Ano pa sabi? Andali. Alam mo, kung pinabura nila ha? Dati pag inano mo, ginugol mo tong pangalan na video, parang utang ina ka, Nico, papapatay ka ng pamilya ko. Mukhang binura na nila to pero meron ako record nun. Bubuhayin natin yon sa mga susunod na kabanata. Now, here's my point of view. Remember, mga pinklawan, mga dilawan? Si Chris Aquino, nung time na yon, ipapapatay niya to. Narinig yun sa phone. Nag-viral yun. Isa ako sa nagpa-viral nun. Millions and millions of viewers. Sabi ni Chris Aquino, parang utang na loob pala, hindi utang na. Utang na loob. Utang na loob, Nico, wag kang uuwi sa Pilipinas kung hindi papapatay ka ng pamilya ko. Kaya nga ang sinasabi ko noon, sanay na sanay ba magpapatay ang mga Aquino ng tao, katulad ng mga Marcos? Yes, barkadahan forever, dahil, yun nga, allegedly, nagdispal ko siya ng pera. I'm just telling you. Ito yung mga hinahangaan ninyo ng mga bangag. Tuwang-tuwa kay Chris Aquino, pero nung narinig nyo, narinig nyo, legitimate, na nagsabi na wag kang umuwi sa Pilipinas, ipapapatay ka ng pamilya ko. Hindi siya, by that conversation, hindi siya literally ang nag-aaktual na gumugurgur. Right? Pero sabi niya, ipapapatay ka ng pamilya ko. Ibig sabihin, may record sila na nagpapapatay ng mga pamilya. Hanapin nyo yun, buhayin nyo yun. Buhayin nyo. Pero meron ako nun sa iCloud ko. Lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas, tandaan ninyo, yung mga nag-controversial, lahat nakapunan, meron akong kopya nun. Okay? Meron akong kopya, nagbabayad tayo ng secret lang na pangalan para hindi nila mag-google. Chik-chik-kabere-kuk-kuk-kuk, yun yung pangalan ng aking iCloud. Like, I'm paying the maximum terabytes kung anong meron para lahat may lagay natin yung mga nangyayari sa Pilipinas. So, my point of view na nagsama-sama na ngayon, di ba? Ang mga kapakamping, pareho mamamatay tao. Si Chris Aquino na mismo nagsabi, na kaya palang pumatay ang kanyang pamilya. Then you talk about what? Fucking human rights? Nasa mga Aquino, naggandamatay na. Sure, mga Marcos tuloy-tuloy maggandamatay na rin yung mga yan. Aaruin ang mga yan. Kakarmahin, inaaro. You know, aro? Aruin. What is aro in Tagalog? Anyone? Parang ang ina, hindi ko maisip yung aro sa Tagalog. Ilang ko kasi yung first word, first dialect ko eh. Aro. Parang parang gaano yung aroon, yung parang inaano ka na, yung lahat ng mga sakit, like kunyari, leptospirosis, or kung lahat ng mga sakit na pupunta na sa'yo dahil sa sobrang kaputahan mo. Ketong, tama? Yeah, ketong. Kinaketong na, kumbaga, lang naman yan, parang street language. Ginaaro na sila tanan sa pagnanakaw nila sa kaba ng bayan. Uubusin, gitunglo na sila, aroon ketong, sabi ni Sumisan. Okay? Aabutin talaga lahat sila sa kanilang mga kasamaan kapag siningil na sila ng mga aro.
Oh my God. Yeah. Beethoven Casio Palengga. Pupunta si Attorney Vic. Oy, by the way, sa Vancouver, mga taga Vancouver, nandyan si Attorney Vic Rodriguez sa 21. Okay? Tingnan nyo dun sa aking page. June 21, no? Next week na yun. Meron siyang book signing dyan. Yung isa Hacienda Luisa na grabe ginawa nila, sabi ni Ari Cambi. Yes! Okay? Wala pare-pareho lang eh. Aquino, Marcos. Kasi ngayon, nagkampi-kampihan na ang mga aroon. Right? Kinakarma po, sabi ni Samsi Del Rios. Right? So, ano pa ang mga eksena? Dance, Vance Vlog, Kato B, sa mga nagme-message, okay, yung mga awayan, okay, mga awayan dyan ng mga kaibigan ko. Pero, actually, ayoko, no comment ako dun. Huwag na ako isama sa away nila, okay? Alright. Huwag na ako isama sa away nila. Pareho ko silang kaibigan. Sige, magko-comment ako ng very, very light comment lang. Kasi may mga nagme-message yan. Okay. Lead sa kalaman ng aking mga palangga. Okay. Yung mga kagrupo. Actually, it's not kagrupo. They're my friends. Okay. May mga nag-aaway ngayon. Normal talaga yung may nag-aaway eh. Dahil hindi magkakasundo sa kanilang mga pinaglalaban sa buhay, paninindigan. But me as their friend, nandito lang ako. Okay? Nandito lang ako na I tried my best na pagbatiin sila. I tried my best na pagsabihan na mag-move on na both parties. Ayaw nila mag-move on sa pamilyang ito. Ano magagawa ko palangga? Walang mag-move on sa pamilyang ito, di ba? So, yun. Zoro, pakiano mo nga. Ito si Zoro kasi, kapi-kapi dyan. Ay, palangga, Zoro, how are you? Okay. So, wag nyo na akong idawit sa away. Alright? Wag nyo na akong idawit sa away ng aking mga kaibigan. I cannot say bad things sa kanilang lahat. Pareho ko yan. Alam niyo kung bakit? Kasi pareho silang may mga mabubuting ginawa sa akin as kaibigan. Diba? Both parties. Party A, Party B, mahal ko yan sila pareho. Okay? As nanay o tatay nila, I tried my best. Akala nyo wala akong ginagawa. I tried my best na pag-ayusin ang aking mga anak. Ayaw makinig, mga matitigas ang ulo. Di magsabunutan kayo. Ayaw makinig ng mga palangga. Di ganun lang. Ihilom din yan. Ang sa akin lang, ihilom din yan mga ganun. Ang sa akin lang, wag kasi kayo, ito sa mga kaibigan ko may mga nagsisend kasi sa akin, wag kayo magpapaniwala dun sa mga nagagaslight na trolls. Galing yan kay Libag, believe me. Kasi natutuwa yan, nag-aaway kayo. Yeah. Believe me, since 2015, vlogger na ako. Okay? Alam ko ang galawan pag nagagaslight. At alam ko kung totoong kakampi ko. Huwag kayo nagpapaniwala sa gaslighting ng mga bangag. Hindi ko kailangan mag-team ganito ako. Team ganyan ako. May nag-gaslight yan. Okay? So, it's wala naman. I mean, life is just like that. As long as yung pakikipaglaban mo tama, ako naman, Yeah, tuwang-tuwa daw si Libag ngayon. Matuwa siya hanggat gusto niya. Ang susunod yan, i-wish, idadamay si Marlica, awayin nyo. Unahan ko na kayo, Kasi managagaslight, kasi si Marlica, ganito, ganyan. Okay lang, sige, mag-gaslight kayo. Okay, later on, pag nagpapaniwala kayo sa mga nag-gaslight, at the end of the day, I'm still beautiful, alright? I'm still pretty, and I'm still gorgeous. Yun lang naman ang importante. So, dun sa mga palangga ko, wag dito sa mga nagko-comment, wag yun na ako idagdag dyan. Okay? I'm not part of their kaguluhan. Right? Kung ano man, yung kanilang mga eksena, I feel sad nung una. Kaya nga sabi ko, itong mga palangga ko, pareho ko naman to love-love. Okay, love-love ko naman sila. It's beyond my control. I think that's the right word. Hindi ako yung, hindi naman kami kulto. At hindi rin naman kami sindikato. Na kailangan ako yung leader ng sindikato na binabayaran ko sila. Ito, million kayo, sumunod kayo sa akin. Wala naman kasing ganun, right?
So, ang pinag-usapan natin dito ay para sa bayan. Dapat pansin nyo, ang aking I expect nyo to later on, maybe I will join both parties, live, kasi yun naman dati ginagawa ko eh. Yun naman ginagawa pag may time ako, pwede ako mag-join sa parehong parties. Di ba? Pwede sa kanila kasi pareho ko namang friends yung mga yun eh. Basta wag lang nila ako dadamay, balas. Alright, focus tayo sa issue ng bayan. Yes, for Ma'am Raga. No, it's not about, ako na magsasabi sa inyo. Okay? Hindi bayaran yung mga yan. Okay, walang nagbabayad dyan sa both parties. Walang nagbabayad dyan sa both parties. Kasi pareho ko silang kilala. Believe me. Pareho kong kilala yung mga yan. Dala lang yan ng mga emotion ng mga palangga ko. But ganun pa man, moving forward, mga kababayan, alright, so wag nating kalimutan tomorrow, okay? Wag nating tatantanan. Kayo naman pala, wag nating tatantanan, mga palangga, yung pag-echo nitong hearing tomorrow dito sa flood control. Dito sa pinamumunuan ni Senator Alan Cayetano. Ito yung pinaka-importanting issue. Alright? Ito yung pinaka-importanting issue na kailangan natin marinig yung 14 na brave na mga sundalo kung ano talaga pa ang pwede nilang ilabas. Tandaan ninyo, di ba? Sabi nga ni Senator Alan Cayetano, they are what? Checkmating the truth. Di ba? Pinapatigil nila, binubusalan nila, tinatakot, sinisindak para hindi tayo magwagi, ang katotohanan ang magwagi. Okay? So I hope ang tutukan ninyo ay ang laban sa bayan. Okay? Huwag tayo tumutok sa mga nonsense, right? So ang tutukan natin, mga kababayan, kung paano natin tumbahin ang mga adik dahil sila ang nagpapahirap sa inyo. Sila talaga ang nagbibigay ng perwisyo sa buhay natin everyday dyan sa Pilipinas. Okay? Magtipon-tipon sana ang mga tao at bantayan. Baka may gumor, ganyan-ganyan. Sabi, uy, Maydon, kumusta ka na? Sabi ni Karyang Hilans, excited na ako sa 18 plus 14 plus 7. 18, what is plus 7, dear? What is plus 7? Parang manawala yata ako. Hindi yata ako updated. Alright, mag-live ka bukas sa EDSA. Palangga, sabi ni Ross Janet. Of course, darling. Yes, sabi ni Joselito, nakakapangina. Huwag ka panghinaan, palangga. Hanggat ang Nganga Bells natin ay buhay, huwag ka manghihina. Okay, nakamonitor tayo alas 10 ng umaga bukas. Actually, mamaya na yan. Kasi madaling na dito, alas 5 ng madaling araw, mamayang gabi na yan. Right? Sabi ni Dance, ano yun? Yeah, lahat niya naman yan palangga, nasa panaginip ko. Nasabi ko na lahat na nasabi ko. Sige, ano pa? Okay, tanyo, para tayong dito, naglalamay, naka-French ko, tayo yan? Press. Kala nyo, para tayong, parang ihi ni, parang ihi ni Bangag, supot. Ay. After 14, na may 7 pa nalalabas. Ango, sana walang gulo. Yeah. Anyway, actually, pagising ko kanina, tinek ko lang yung aking mga puting ahas messages. Hindi ko masyado na-check kung ano talaga yung mga nangyayari, no? Kasi natulog ako na maaga, I feel so pretty kanina, ang dami kong nagawa sa buhay ko, tapos may mga malalaking event sa buhay ko na exciting, na para sa maalwan na buhay. So, yeah, kaya, arte, yeah, Ay, nako, gawin yan, baka dali gawin ang special session. Well, may mga palangga, ganyan kadali para sa mga bangag kasi gusto nila i-take over o agawin ang presidente ng senador. Alright, I'll see you again later. Maggagawa pa tayo ng maraming kape at pag-usapan natin ng iba pang mga issue. I love you, my darling Clement.